Tingnan muna natin yung lahi ng nanay ni Rizal sa mother side. Again, sa mother side muna tayo. Si Eugenio Ursua, okay, siya po yung grandfather ni Rizal, okay? And yung kanyang maternal grandfather ay si Manuel Quintos. Ano yung maternal grandfather? Yung lolo sa nanay ni Rizal. Okay, so ang lolo sa nanay ni Rizal, si Manuel Quintos, na isang lawyer at napangasawa niya sino? Si Brigida de Quintos at ang kanilang naging anak, okay, so sino yung kanilang naging daughter? Ay sino po yung daughter niya? O si Teodora, okay, na itinuturing na syempre nanay ni Rizal. Okay? Ayan. So, and then, so therefore, okay, so, ang lolo't lola ni Rizal, si Brigada, okay, si Brigida and the Manuel. Diba? Okay, sige. Puntahan natin yung tatay niya. Sa tatay side naman, si Gregorio Alonso, ang great-great-grandfather, yung lolo na lola niya. Okay, so ngayon, asa na tayo? Oh, yung kanyang anak, no, ay si anak niya, si Cipriano, yung anak niya ng great-great-grandfather niya, na napangasawa si Maria Florentina. Nasa si Maria, hindi ko na i-highlight, no? Si Maria Florentina at si Cipriano ay naging mag-asawa. Ang anak nila, their son, ay si Lorenzo Alberta. Okay, si Lorenzo Alberta ang lolo ni Rizal. Okay, saan? Sa father side. Okay, lolo ni Rizal na tatay ni Teodora Alonso. Okay, at mahaba pa po ang kanilang pinagmulan. Okay, talo na tayo doon. Sige, hindi naman siguro tayo pagagawin sa exam ng family tree, no? Okay, so si Teodora Alonso was a second child, okay? Ayan, nila Lorenzo Alfredo Alonso. Isa rin po sila sa pinaka mayaman, okay, sa kanilang lugar. So, di ba? Nagsanib puwersa po sila. Kaya nahirapan ang gobyerno, no, ng Spanish, no, during the Spanish period, nakalabanin sila. Pero, no, sa totoo lang, kapag ka talagang may galit ka, 'di ba, sa kapwa mo, hahanapan mo ng butas eh. Kaya nga dito nakakalungkot eh, sa sobrang bait ni Teodora Alonso, na ang tanging hangad ang kabutihan ng mga anak, 'di ba? Anong ginawa ng mga Espanyol na to? Okay? Pinagbintangan si Teodora. Ano yung ibinintang? Okay, i-reveal natin yan soon. Pinagbintangan kung kaya't siya ay nakulong ng ilang taon. 'Di ba? O nagawa nila kahit sabi mong mayaman na sila. Okay, makapangyarihan na rin naman sila pero walang tatalo sa mga Espanyol. Okay? So, edi eto na, nakialam na naman si Rizal, si Claveria. Basta yung mga usapang surname, no? Si Claveria po yan ang nangingibabaw. Naglabas siya ulit ng issue, revision ng adaptation na of new names. Ayan. Okay, so dito, alright, so binago niya kung kaya naging yung Teodora Alonso niya, okay, naging Teodora Alonso Rialonda na. Okay? So, yan. Nadugtungan ngayon yung Rizal. Humaba na ng humaba. Bakit? Dahilan sa pakikialam ni Claveria na hindi mawaring mga kadahilanan. Okay? Yan, no? Binago na naman niya. Same pa din naman yung naging status. Ganun pa rin ka, no? Magbabayad pa rin kayo ng buwis. Imagine, lupa ko to eh. Pagmamay-ari ko to, bakit babayaran ko kayo? Yan, yun ang pamamahala na ginagawa ni Gobernador Narciso Claveria. Okay, so ito po yung kanilang family tree. Okay, so ano pa ang kasunod? Okay, puntahan natin yung the Rizal family. Ayan, so tulad na sinabi natin, si Francisco and Teodora was blessed ng 11 children. Okay, 2 yung lalaki, 9 yung babae. Si Pasiano yung lalaking
Pangalawa sa panganay si Pasiano, ha? Okay, pang-pito si Rizal. Dalawa lang naman silang lalaki doon. Si Pasiano ang higit na sumusuporta pinasyal and pag-aaral ni Rizal. Kahit sa ibang bansa, ma'am, oo. Si Pasiano ang higit na tumutulong kay Rizal sa kanyang mga pag-aaral or even in sa mga sustento, siya yung nagpapadala yan sa ibang bansa. Okay? At higit na nagbabalita din kung ano yung nangyayari sa Pilipinas during that time na nasa Europe po si Rizal. Okay? Hindi lang yun, hindi lang si Pasiano, maging ang kanyang best friend na si Ferdinand Blumentritt ang tumutulong kay Rizal sa mga balita na nangyayari sa Pilipinas, sa ating bansa. Okay, simulan natin kung sino-sino yung kanyang mga kapatid. Ang panganay ay si Saturnina. Okay na tayo doon. No? Hindi ko na hinabaan yung pagpapakilala sa kanya, ha? Hindi naman sila yung ating pinaka-target topic. Okay? Kung hindi, all about Rizal po tayo. Yan. Ilalatag ko lang. Okay? Kung sino-sino yung mga kapatid ni Rizal. Si Saturnina, okay, si Pasiano, tulad ng sinabi ko, pangalawang kapatid, he was the family caretaker. Yan. Siya yung namamahala. Humalili siya kanino? Sa tatay ni Rizal. Dahil sa katandaan na rin. And also, isa po siya na sumanib or nagbigay puwersa sa Philippine Revolution. Okay? Yan. May mga naiambag din naman siya. Bakit? Kasi syempre, si Rizal, walang magawa ng mga panahon na yun. Ang layo niya eh. Diba? Pero bukod pa sa kanyang mga nagagawa pisikal, marami din naman. Kasi naglalathala siya ng ilang mga babasahin, sulatin tungkol sa pangyayari dito sa Pilipinas na inire-report naman ni Blumentritt at ni Pasiano sa kanya. Okay. So, next, yan, si Narcisa. Si Narcisa ay the public school teacher sa Morong. Yan lang po ang pagkakakilanlan na muna natin sa kanya. Okay, so how about si Olympia? Okay, isang telegraph operator of Manila. Okay, namatay siya noong 1887. Saan? Sa panganganak. Okay, so how about si Aling Lucing? Ayan. Si Lucia, okay, si Lucia, yung kanyang asawa ay may sakit na cholera. Yan, no? Pag sinabing may sakit na cholera yan, matindi yung sakit nila that time. Pero nung namatay yung asawa ni Lucia, kapatid ni Rizal, hindi po binurol sa simbahang Katoliko. Bakit? Anong dahilan? Kasi posibleng number one, he was a brother-in-law ni Dr. Jose Rizal. Ano naman, di ba class? Kung titingnan natin, ano naman kung siya yung brother-in-law ni Rizal? Di syempre, galit ka sila kay Rizal that time, di ba? Pinaratangan nga nila na irehet bilibustero yung tao, kalaban or galit ng simbahan at ng gobyerno. Kaya, dahil lahi nila kayo, so, hindi kayo po pwede. Gano'n, no? Grabe. Namatay na nga yung tao. At bukod pa doon, ang isa rin, pangalawa sa dahilan, bukod siya yung brother-in-law. Pangalawa sa dahilan ay nakakahawa daw po kasi ang sakit na cholera. Dapat daw yan sinusunog at iba pa. Yun, ha? Si Aling Lucia. Si Lucia ang asawa, okay, ni Mariano Herbosa na may sakit na cholera. Okay, so ayan po siya. Nakakatuwa lang kung titignan niyo, ay wow, nakakatuwa naman sila. Buti, no? Dahil sa history, nakikilala natin sila, 'di ba? Okay, sige, next po. Ayan, si Maria naman, si Aling Maria. Ayan po si Aling Maria. White siya ni Daniel Faustino Cruz of Binyan, Laguna. Okay, so yun lang siya. Pang ilan na to, class? Binibilang nyo po ba? Dapat 11 yan. Pang ilan na to? Kaya nyo bang sabihin sa akin? Yung mga nauna ng magising ang ating mga diwa? Sige, meron ba? Dapat hindi random, dapat sunod-sunod. Kayang ibigay?
Sige, tapusin natin, tapos itatanong ko po yan ha, magre-recite kayo. Okay, so next, tulad ng sinabi natin, si Rizal, malamang pang-anim yun. 7 ito eh, okay? So, ayan, pang-7 siya sa magkakapatid. Binanggit dito si Josephine Bracken, later na natin pag-usapan yan. Sa finals pa yan lalabas. Okay, so and then si Concepcion ang maituturing na best friend ni Jose Rizal. Playmates and best friend ni Jose Rizal. Namatay po siya class at age of 3. Ayan, kasi due to her sakit o the illness. Okay? Pero hindi cholera. Mahina yung baga niya, no? Mahina ang pangangatawan ng batang ito. Okay, so and then si Josefa, she was an epileptic at siya po ay isang spinster. Ano yung spinster? Yun po ay matandang dalaga. Pero hindi yun ang ikinamatay niya, kundi ang epileptic. Okay, spinster, matandang dalaga. Namatay siya at age of 80. Okay, how about si Trinidad and also spinster? She was also a spinster. So, isa rin siyang matandang dalaga. Siya ang isa sa nag-administer ng ilang mga ari-arian ni Rizal sa Dapitan. Kasi maraming ari-arian si Rizal. No? Kasi matagal siyang nanirahan. Kasi pinatapon siya doon, kinulong siya doon. Pero parang malaya naman siya. Hindi, yung pagkakakulong niya sa Dapitan, hindi naman talaga siya formal na may mga rehas. Kumbaga, syempre, nililitis pa yung kaso niya eh. Hindi pa naman talaga tinutuldukan. So, hanggat wala pa, hindi pa natin talaga nalalaman kung ano talaga yung kung guilty ba talaga siya yun. So at the meantime, doon na muna siya, no? Pinatapon siya sa Calambal, Laguna at dito ay nagpatayo siya ng clinic, no? Nagpatayo siya ng clinic. Tapos marami siyang mga natutulungang mga tao. Yan. So ngayon nung inusig na siya, nung pinaratangan na siya ng parusang kamatayan, nung nilitis na siya, ayan, si Aling Trining or si Trinidad ang nag-asikaso ng kanyang mga ari-arian na naiwan na kinukuha pa rin ng mga Espanyol, ng ilang mga Spanish Governor General. Itong si Trinidad, may strong yung personality niya, ano? Kaya kinaya niya na asikasuhin yung ari-arian ni Rizal laban sa mga Governor General ng Espanyol. So ito po siya. Yan, ito siya. Okay, si Soledad naman po, okay, the youngest in the family. Okay, so okay na tayo doon. Yan, iyan lang yung youngest. Sige nga, pwede niyo sabihin sa akin in order dapat ha. Kasi 'di ba, mula panganay hanggang sa youngest. Sino po pwedeng magbigay without looking to your notes ha? Sige, hintayin ko kayo. Banggit nga sa akin. Hala, anong nangyari? Sige, tatawag ako para magkaroon tayo ng recall sa part na yan. Okay? So, sino daw po yung may asawang namatay sa cholera? Sino yung kapatid ni Rizal na may asawang may sakit na cholera? Sino po sila? Class, nandito ba kayo? Please raise your hand nga. Papa-raise naman ako ng hand, hindi ko kayo tatawagin. Raise lang kayo ng hand, nandiyan po ba kayo? Pa-raise ako ng hand. O, di ba? Ilan lang, 3 lang. Para lang maramdaman ko yung presensya ninyo. Your presence na present kayo. O, nandiyan naman pala kayo. Si Luke nandiyan ba? And Veronica? Ayan. Si Veronica, ayun, nandiyan. Aliana, Chloe, please. Si Chloe, ayun. Nakita ko naman. Nandiyan naman pala kayo lahat. Sige, baba niyo na yung kamay ninyo. Sige, anyone, ulitin natin ha. Sige, konting recall lang ako. Sino po yung class? Sino yung asawa niya namatay sa cholera? Sino yung kapatid ni Rizal na yan? Ayan, Villanueva. Si Lucia po. Okay, si Lucia. Okay, sino po yung
Rin. Si Saturnina po. Saturnina. Okay. Sino naman ang kapatid na binigyan ng pagkakataon ni Rizal na asikasuhin yung mga properties niya? Pinagkatiwalaan niyang asikasuhin ng properties sa Dapitan. Sino po? Yes, Chloe. Okay, si Trinidad ay tinuturing na may strong character. Okay, nanlaban talaga siya. Bakit? Abay, akalain mo, kinukuha yung mga ari-arian, di ba? Napakasalbahe talaga ng mga pangit na yan, no? Okay, sige. Lahat na lang gustong kamkamin, pati nga apelyido, no? Binago. Again, bakit? Anong dahilan mo? Ba't babaguhin mo? Kasi syempre, para mas meron siyang right, di ba, na maningil ng buwis sa'yo. Kasi kabilang ka na sa kanila. Ganun. No? Ayan, malay natin. No? Pinalitan. Okay, so sige. Next tayo. Okay, so again, baka may gusto kung may kabisa. May kabisado. Pagkakasunod-sunod, meron ba? Wala. Pero dapat pagsunod-sunodin nyo, ha? Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, di ba? Okay, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad, and Soledad. Yan, di ba? Pisado pa rin natin siya. Okay, sige. Puntahan natin yung mag-asawa. Ito po sila. Kung tititigan natin, titigan yung mabuti yung nanay ni Rizal. Diba? Tignan mo nga. Class, alam mo kung ano nangyari sa kanya? Napagbintangan to, kaya kinulong eh. Tulad ng sinabi ko, ano yung ibinentang ma'am? Banggitin na lang natin yan sa midterm, ha? Iiwan ko yung tanong na yan sa inyo. Okay? Kung ipapa-visualize ko lang sa inyo nung panahon na yun, isipin natin, ha? Tignan mo. Kung tayo yan, ganito kasi nangyari kay Rizal. Nasa ibang bansa siya, nasa Europe, nasa kung saan pang bansa. Okay. So, nasa Paris, ganyan. Tapos mababalitaan mo, binalita ni Pasiano sa kanya, ang nanay nila, nakulong kasi pinagbintangan na ganito, ganyan. O, exam ni Rizal yun eh. 'Di ba? Parang, nakakalungkot naman. Bakit? O, 'di ba? Ang distance, ang layo, nasa ibang, buti kung nandyan lang siya sa Manila, ang layo, nasa probinsya to, siya nasa ibang bansa. Makakauwi ba siya agad? Hindi niya kakayanin, 'di ba? So tapos nung umano na siya dito sa lumuwas, nauwi na siya, no, hindi pa rin sila nagkita ng kanyang ina kasi naghigpit, 'di ba? Okay, so tapos nag-aral siya, hindi na siya masyadong lumayo, diyan na siya, napunta na siya ng Manila, 'di ba? Para kahit papaano kasi medyo matagal din, nag-aaral ka, isipin mo nga, nanay mo nakakulong, ikaw nag-aaral sa hindi mawaring kadahilanan na pagbintangan lang, 'di ba? Talagang walang justice, ano? Okay. So, pero tumutulong naman yung tatay niya meron naman silang isa sa napakahusay na abogado na tumulong naman dito. Pero napakawalan ba? Hindi pa din. Yan. Sino ba kasi ma'am? Yung Gobernador General. Yan. Yun yung mga aabangan natin sa susunod. Ang Gobernador General na nagpakulong sa kanya. Kung bakit siya pinagbintangan. Okay, so ito yung mga kapatid ni Rizal, ha? Sila po yun. Parang feeling ko kulang. 11 dapat yan. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so kulang. Kasi nga namatay na. No? May namatay na isa, dalawa, pero okay lang yan. Patay na rin naman silang lahat. Okay. Ayan. Nakalimutan ko ilagay yung iba. O, yaan mo na. Basta alam nyo, 11 sila magkakapatid. Okay, so puntahan natin yung kanyang childhood. Okay, ayan, ni Rizal. Okay, puntahan natin yung bahay niya. Kung kaya't na ituturing natin siyang, super yaman. Okay, noon pa to ha, nung panahon pa to, isipin mo